beloved Boss Mike Cervera. Naku, mga kababayan ko, matindi ito. Oo, si Marcoleta pinasusuko na ang Kalayaan. Oo, Kalayaan ho ito ha. Oo, Kalayaan Island. Oo, group of ano to? Island. Oo. Mali. Oo ha. Sa West Philippine Sea, mga kababayan. Antok na yung aking editor. Alam nyo, minsan minsan mga kababayan nyo, dahil parehas kami ng editor ni Jake Magnus, yung content ko na ipopost sa channel niya. Tatawa ko Oo, oy Baby Nunez, thank you naman. Aga. So eto na mga kababayan ko. Oo, nais ipasuko ni Marcoleta yung ating Kalayaan Group of Island, ayan po sa West Philippine Sea. Utik mga kababayan ko Yan, grabe mga kababayan ko. Nandito na si Benny Rude. Bihira ito, bihira ito madalaw. Nandiyan na rin si Legaspi, si Edgar. Eto na. Grabe. Lace Classic, mga kababayan. Eto na, Grabe to si Marcoleta, Eto, mga kababayan, Yan. Sabi rito sa GMA News, pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na nakasuot na piluka. Naisuko, ayan mga kababayan, naisuko ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Inalmahan ng mga nakatira ron, patay ka. Kita nyo, ano ang nasa isip netong nakakubli yung utak sa piluka? Isipin nyo maigi, mga kababayan ko. Ano ang nasa isip neto? Kayo, mga kapatid natin sa iglesia. Alam ko naman na marami din sa inyo, turn off, eto mga kababayan ko, tingnan nyo ang nais ay isuko ang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Mga kababayan, ito malinaw na talagang ang pakay niya ay parang pakay ni Digong na ipamigay po yung ating mga teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. Diba, mga kababayan? Paano ito? Ano pang silbi ng ipinanalo natin? Sa arbitral tribunal? Sa UNCLOS? At ang silbi ng pagkapanalo? Naipanalo na pero etong si Marcoleta, kahit naipanalo, parang siya mga kababayan nais niya mga kababayan na ipamigay. Kabaliktaran kay Pangulong Bongbong Marcos ito. Bakit? Si Pangulong Bongbong Marcos, kahit isang square inch, na teritoryo natin ay hindi niya isusuko. Bagkus, mga kababayan, kita nyo naman, lahat ginagawa para maprotektahan yung ating mga teritoryo dyan. Sukdulan, mga kababayan, na sila ay magpatrolya at bumili ng mga ilang mga malalaking barko para ito ay maprotektahan. Yan ang pagkakaiba, mga kababayan ko. Antindi, mga kababayan? Matindi. Ibang klase mag-isip ito. Pero lagi niyang sinasabi, ay, hindi ko pinagtatanggol ang China. Kita nyo? Kayo, mga kababayan ko, hindi daw niya pinagtatanggol ang China. Ngunit, sa kanyang mga sinasabi, mga kababayan, bobo na lang ang hindi makakaintindi. Di ba?
bubo, tanga, mangmang na lang ang hindi makakaintindi ng kanyang pahayag na isuko yung ating mga teritoryo, eto ngang Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea. Ngayon mga kababayan baka maraming hindi nakakaalam na ang Kalayaan Island Group diyan sa West Philippine Sea, mga kababayan, maraming Pilipino ang mga nakatira. Kaya umalma, inalmahan ng mga nakatira ron. Hindi yata alam ni Marcoleta nga, napakaganda ng piluka. Di ba? Na ang piluka mga kababayan hanggang patilya. Hindi niya yata alam na marami tayong mga kababayan na nakatira dyan. At mga tahimik, payapa, na sila'y namumuhay. Hindi alam. Paano na ngayon yung mga kababayan natin na nandoon? Kasama ba yon sa ipamimigay ni Marcoleta? Kayo ho, mga kababayan, kasama ba yung mga kababayan natin na payapa na namumuhay doon? Kita nyo ho, na ang ikinabubuhay yung pong pangingisda. Di ba? Tingnan nyo ho, alam nyo, ang ayos-ayos na ho ng mga kababayan natin. Ngayon si Marcoleta ginugulo ngayon binibigyan niya ng pangamba etong mga kababayan nating nakatira dyan sa Kalayaan Island Group. Paano ito? Nakakalimutan ho yata. Ito bigyan ko ho kayo ng konting trivia. Nung ako'y nag-aaral po dyan sa Philippine Maritime Institute, PMI, mga kababayan? Dyan ho sa PMI, na kung saan ang founder ng PMI ay si Tomas Cloma. Yung naabutan ko ho, na buhay pa ho yun. Si Tomas Cloma po, ang siyang nakadiskubre at pinarehistro. Yan pong mga isla, dyan po sa Kalayaan. Tapos yung mga kababayan, siyempre kung sino, sabi nga ng isang matalino, na katulad ninyo, kung sino kasi ho, yung pong nakadiskubre na una. Dahil wala ngang titulo. Di ba? Kung sino yung nauna, ay siya ang magkakaroon ng karapatan dyan. Kita nyo? At hindi lang yun, idinukumento pa. Diba? Pero ho, mukha yatang si Marcoleta ligaw na ligaw. O baka naman talagang kinain na ng sistema itong si Marcoleta. Diba? Hindi kaya si Marcoleta ay kinain na ho ng sistema. Kaya ho, gani rin na lang yung kanyang pagtatanggol sa China at kagustuhan, mga kababayan, na para wala nang problema, ibigay na lang daw, isuko, ganon. Kita nyo? Kaya mga kababayan ko kung etong si Marcoleta, patuloy na ganyan, bahala na kayo. Pagkatandaan nyo na lang ho yung kanyang napakagarang piluka. Pagkatandaan nyo na lang ho yung kanyang piluka hanggang patilya. Di ba? Yan. Isipin nyo. Live na live po tayo, ha? Live na live po tayo, ha? Chadreg. Di ba? Ayan, Brenda Borton, Raymunda Dizon. Nako, mga kababayan ko. Boss Mike, kinain na ng piluka. Ni Marcoleta yung utak niya. Kaya ganyan mag-isip. Nako! Di ba? Benji Uy, Miss Au, Helen Milan. Kayo ho, ano ho ang masasabi nyo dito ho sa mga
pahayag na to at balita sa GMA7. Oo. Wala. Yun daw ho yung siguro suggestion ni Marcoleta. Isuko na natin para tapos na. Wala na tayong problema. Ganun. Wala na tayong problema. Isuko na natin yan. Paano naman yung mga mina ng natural gas na nadidiscover ngayon dyan? Suko na rin natin. Lahat, mga kababayan, parang mga kababayan ko, kulang na lang yung sinasakop ng China hanggang pangpang. Ano? Yung sinasakop po ng China, halos hanggang pangpang na ho ng Sambales, hanggang doon po sa Palawan. Paikot nyo yun, mga kababayan, hanggang doon sa malapit na sa Malaysia. Di ba? Tama ba, mga kababayan ko? Tama? Ibang klase. Malupit ito, malupit. Grabe, hindi ko akalain na etong si Marcoleta ay ganito yung kanyang mga pag-iisip. Eto pa, mga kababayan ko. Isa pang problema ho kay Marcoleta. Ito ho palang naganap. Ito mga kababayan ko. Ito palang naganap na pagtatangka na kudita para ho itong si Tito Soto ay mapalitan ni Loren Legarda. Hindi nagtagumpay. Hindi nagtagumpay dahil daw po kasalanan daw ho ni Marcoleta. Ayaw ng mga senador na nung malaman nila na si Marcoleta kapag ka naging Senate President si Loren Legarda, ang papalit kay Ping Lacson na siya ay babalik po dun sa Blue Ribbon Committee na pinalitan ni Ping Lacson nung siya'y nakaupo. Nung malaman po yon, abay, yung pong 5 daw na mga senador ay nag-back out. Okay na ho Lamang na sila dahil 17 na daw ho yung panig na mapalitan si Tito Soto. Pero nung malaman na ang magiging Senate chairman ng Blue Ribbon Committee ay eto pong si Marcoleta, binawi yung boto. Umayaw, mga kababayan ko. Eto na, mga kababayan, pakinggan natin. Pasok. Din ng kontrabida. Kaya hindi natuloy ang pag-upo ni Loren Legarda bilang Senate President. Kita nyo, mga kababayan, balitang-balita ho yan. Viral ho yan, BMB Romy, viral. Bakit nanalo si Marcoleta? Sabi na walang gagawing mabuti. Nako! Ron Reyes, eto, mga kababayan. Paano gagawin natin dito? Nandyan na yung si Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo, noon pa, walang gagawing mabuti talaga yan. Di ba, Ana Belye? Ayaw nyo maniwala Our beloved Boss Mike!